Naghahanap ba kayo ng mga church na pwedeng bisitahin within Metro Manila? Saktong-sakto, itong video na ito ay para sa inyo. Tara, samahan nyo kaming bisitahin ang 7 churches na matatagpuan dito sa Metro Manila. Swak na swak to, lalong-lalo na sa mga magbo-board exam at gusto magbisita iglesia. Ang ating first stop ay Baclaran Church. Sa mga di nakakaalam, ang Baclaran Church ay tinayo noong 1958. At isa ito sa mga sikat na simbahan na dinadayo sa Metro Manila, lalong-lalo na tuwing Wednesday kung saan tinatawag itong Baclaran Day. At pag pupunta kayo ng mga simbahan, wag nyo kakalimutan na puntahan yung mga sindihan ng kandila kung saan pwede kayong mag-wish. Ang atin namang next stop ay Intramuros, kung saan matatagpuan ang isa sa pinakaunang church at pinakamatandang church sa Pilipinas. Second stop ay San Agustin Church. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay tinayo noong 1574. Biruin nyo, ito ay tinayo noong 452 years ago. Ito ang unang simbahan na tinayo ng mga Kastila dito sa Luzon. Ang unang structure nito ay gawa sa nipa at mga bamboo. Alam nyo rin ba na noong nagkaroon ng digmaan, tanging ang simbahang ito lamang ang natirang nakatayo sa loob ng Intramuros. Sadyang napakagaling ng pagkakagawa rito at mababakas ang pagiging matatag ng simbahang ito na magpasa hanggang ngayon ay nananatiling nakatindig. At sa mga gusto naman na mas malaman pa ang history ng San Agustin Church ay maaari niyong bisitahin ang kanilang museum na matatagpuan sa gilid lang nito. Ang ating third stop ay ang Manila Cathedral. Ito ay tinatag noong 1578 sa kautusan ni Papa Gregorio VIII. Matatagpuan ito sa kalye Andres Soriano Jr. Ang katedral ay ang orihinal na simbahan ng Maynila. Naganap na itinatag ng isang paring sikular, si Padre Juan de Vivero, na siyang dumaong sa luok ng Maynila noong 1566. Fourth stop ay ang Binondo Church. Ito ay itinayo ng mga Dominikano. Itinatag ito noong 1596. Ito ay kilala rin bilang minor basilica ng San Lorenzo Ruiz. Alam nyo rin ba na ito ay itinayo upang maglingkod sa mga Chino na nag-convert sa Kristyanismo? Isa din to sa mga church na napuntahan namin na napakaganda ng istruktura at mga disenyo sa loob. Madadaanan din dito ang Manila Chinatown kung saan pwede kayo mag-food trip. Sa susunod ay ililibot namin kayo dito. Fifth stop ay ang Quiapo Church. Isa rin ito sa mga kilalang simbahan at dito nakalagak ang imahe ng itim na Nazareno. Ito ay itinayo noong 1586. Sixth stop ay ang San Sebastian Church. Dito matatagpuan ang parokya ng San Sebastian at ng pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Ito ay naitayo noong 1891. Alam nyo rin ba na ito ang nag-iisang simbahan o basilika sa Asia na yari sa bakal? Ang ating 7th stop o ang ating last stop ay ang St. Jude. Ito ay dinadayo ng mga estudyante bago sila mag-board exam. Dahil dito nila pinapabless ang mga gagamitin nila sa board exam tulad ng lapis at ng envelope. At dito na rin nagtatapos ang ating bisita iglesia. At isang paalala bago tayo magtapos, lalong-lalo na sa mga magbo-board exam. Huwag kayong masyadong ma-pressure at kung pagod na kayo, hindi masamang magpahinga. Gawin nyo lang ang best nyo at si God na ang gagawa ng the rest. Magtiwala lang kayo sa Kanya dahil tulad nga sa Bible verse na paborito ko, with God, all things are possible. Good luck and God bless sa inyo. See you in our next vlog. Bye!